Naalala niyo pa ba ang panahon na malakas pa ang inyong katawan, walang nararamdamang sakit at hindi pa kailangang uminom ng gamot araw-araw? Ang hirap isipin, di po ba? Marami sa atin, lalo na sa edad na 70 pataas, ay halos nakasanayan na ang laging pagod, ang kirot ng buto-buto o ang madalas na pagkalimot. Ang sakit sa loob na makita ang ating mga kaibigan at kapamilya na dahan-dahan nang nanghihina. Nakadepende sa isang supot ng gamot para lang makabangon sa umaga. Pakiramdam natin, bahagi na talaga ng pagtanda ang ganitong klaseng hirap. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi pala ito ang kailangan nating kapalaran? Ako po ay si Lola Elena at sa edad na 22, buong pagmamalaki kong masasabi na wala pa akong niriguluhan na gamot araw-araw at mas malakas pa ako kaysa sa ilang kilala kong kalahati ko lang ang edad. Naglalakad pa ako sa palengke, nag-aalaga ng aking malilit na halaman at nakakapagkwentuhan pa ng mahaba kasama ang aking mga apo nang hindi agad napapagod. Mayroon akong simpleng morning routine na naging sandigan ko sa haba ng panahon at ito ang magbabago sa pananaw ninyo sa pagtanda. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 5 napakasimpleng ugali na ginagawa ko tuwing umaga na tumulong sa akin na maging mas malakas, makatulog na mahimbing, maiwasan ang pagkalimot at mapabuti ang aking panunaw. Manood hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo at maaring magbigay pag-asa sa marami sa atin. Kaya simulan na natin sa unang ugali na bumago sa buhay ko. At ito ay napakasimple lang. Ang pag-inom ng isang basong maligamgam na tubig paggising pa lang sa umaga. Siguro iniisip ninyo, maligamgam na tubig lang? Ano naman ang espesyal doon? Pero maniwala kayo sa akin, ang simpleng aksyon na ito ay may malalim na epekto sa ating katawan, lalo na sa ating edad. Isipin ninyo, matapos ang mahaba-habang tulog, ang ating katawan ay dehydrated. Para itong halaman na uhaw matapos ang isang araw na hindi diniligan. Ang maligamgam na tubig, hindi malamig ang susi dahil mas madali itong maabsorb ng ating sistema. Nakakatulong ito para mapukaw ang ating panunaw, linisin ang ating bituka at ihanda ang ating katawan sa buong araw. Ako, dinadagdagan ko paminsan ng katas ng isang pirasong kalamansi o manipis na hiwa ng luya para lang mas lalo pang makatulong sa pagtunaw at mabigay ng kaunting vitamin C. Hindi lang ito nakakapresko sa umaga. Nararamdaman ko agad nung paggising ang aking mga internal organs. Para sinasabi ko sa kanila, tara na, gising na, simulan na natin ang araw ng tama. Ang pagpapanatiling hydrated ay mahalaga sa bawat edad, pero lalong-lalo na sa ating mga nakatatanda dahil nakakatulong ito na maiwasan ang paninigas ng dumi na isang karaniwang problema sa ating edad. Alam niyo po ba na ang paninigas ng dumi ay isa sa mga dahilan kung bakit pakiramdam natin ay lagi mabigat at matamlay? Kaya ang isang basong maligamgam na tubig sa umaga bago pa man kumain ng almusal ay malaking tulong para gumaan ang pakiramdam at gumanda ang dalo ng lahat ng nasa loob ng ating katawan. Ang ginagawa ko, naglalagay na ako ng tubig sa tabi ng aking kama bago matulog para paggising ko, hindi na ako kailangan bumangon pa at agad ko nang maiinom. Para kasi nagsisimula ang aking buong araw sa isang simpleng ritual na nagsasabing, ang sarili ko, uunahin ko. Sumunod naman sa aking umagang ugali ay ang paggalaw. Hindi ito yung tipo ng pag-eehersisyo na kailangan mo pang maglakad ng milya-milya o buhatin ang mga mabibigat na timbang. Ang tinutukoy ko ay ang simple at malumanay na paggalaw na gigising sa iyong mga kasukasuan at kalamnan. Sa sandaling uminom ako ng aking maligamgam na tubig, lumalabas ako sa aking balkonahe o sa bakuran kung saan malalanghap ko ang sariwang hangin at mararamdaman ko ang simula ng sikat ng araw. Nagumpisa ako sa simpleng pag-unat. Iniaangat ko ang aking mga braso, ipinipitik ko ang aking mga daliri sa paa, inikot ko ang aking mga balikat at dahan-dahan kong iniikot ang aking leeg. Parang kinakapa ko lang ang bawat bahagi ng aking katawan at tinatanong ko kung okay ba siya. Ang mga simpleng paggalaw na ito ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo at nagpapabawas ng paninigas na madalas nating maramdaman paggising.
Hindi po ba't minsan pakiramdam natin ay naninigas ang buong katawan pagkatapos ng mahabang tulog? Ang mga gentle stretches na ito ay paraan upang unti-unting lumuwag ang lahat. Gumugugol ako ng mga 10 hanggang 15 minuto sa ganitong uri ng paggalaw. Kung minsan, nagsasayaw ako ng bahagya sa mahinang musika, yung mga lumang tugtugin na gustong-gusto ko. Kahit ano lang na magpapagalaw sa inyo nang hindi ninyo nararamdaman na nag-ehersisyo kayo. Para sa akin, ang mahalaga ay magkaroon ng pakiramdam na buhay ang bawat parte ng inyong katawan. Minsan, nakikita ko ang aking kapitbahay na naglalakad sa labas at pakiramdam ko, mas nararamdaman ko ang bawat hakbang niya kaysa sa sarili ko na nakakaramdam ng laging pananakit. Ang lihim dito ay hindi ang lakas ng paggalaw, kundi ang pagiging regular at malumanay nito. Kapag ginawa niyo ito araw-araw, unti-unting mawawala ang paninigas at mas magiging maliksi ang inyong mga kilos. Napapansin ko, kahit sa edad kong ito, hindi ako madaling madapa o mabali dahil sanay ang aking katawan sa paggalaw. At ang aking mga balanse ay napapractice araw-araw. Parang sinasanay mo ang iyong katawan para maging matatag at handa sa anumang mangyari sa araw na yon. Hindi ito para maging atleta, kundi para maging malaya sa paggalaw at hindi umasa sa iba. Ang paggalaw sa umaga ay hindi lang para sa katawan, kundi para din sa isip. Dahil sa bawat pag-unat at paggalaw, parang nagpapasalamat ako na kaya ko pa itong gawin. Ngayon na napag-usapan na natin ang pag-inom ng tubig at pag-unat ng katawan, dumako naman tayo sa susunod na mahalagang bahagi ng aking umaga, ang pagkain ng masustansyang almusal ng may kaisipan. Hindi ko kailanman sinasayang ang pagkakataon na bigyan ng aking katawan ng magandang panimula sa araw sa pamamagitan ng masustansyang pagkain. Hindi ko pinipilit ang sarili ko sa kung ano ang uso o healthy sa paningin ng iba, kundi ang nakasanayan ko na at alam kong nakakabuti sa aking katawan. Sa Pilipinas, napakarami nating prutas at gulay na madaling makuha at ito ang aking ginagamit. Madalas, ang almusal ko ay isang tasa ng champurado na gawa sa brown rice na may kasamang malunggay leaves at konting hinog na saging o kaya naman ay nilagang kamote na may kasamang sariwang gatas ng kalabaw. Kung minsan niluluto ko rin ang aking paboritong pinakbet basta siguraduhin ko lang na sariwa ang gulay at hindi gaano maala. Mahalaga na kumain tayo ng buo at hindi pinrosesong pagkain. Iwasan ang mga instant noodles, delata at mga pagkain mataas sa sukal at asin. Ito ang mga bagay na alam kong nagpapabigat at nagpapalala ng mga sakit. Para sa akin ang pagkain ay hindi lang basta pagpuno ng tiyan, kundi pagpapakain sa aking katawan ng enerhiya at sustansya na kailangan nito para gumana ng maayos. Nakakatulong din ito para hindi ako magutom kaagad at maiwasan ang mga cravings sa junk food. Ang isa pang mahalagang punto ay ang pagkain ng dahan-dahan at may kaisipan. Hindi ako nagmamadali. Nagsasalo-salo ako sa aking almusal, tinatamasa ko ang bawat subo at pinapakinggan ko ang sinasabi ng aking katawan. Minsan napapansin ko ang aking mga apo kumakain ng mabilis habang nagmamadali o nakatutok sa kanilang mga telepono. Paano mo mararamdaman ang tunay na lasa at sustansya kung hindi ka nakatutok sa iyong kinakain? Ang pagkain ng dahan-dahan ay nakakatulong din sa panunaw. Hindi ka magkakaroon ng bloated na pakiramdam mo sakit sa tiyan. Ang pagkain ay isang pagkakataon upang maging grateful sa mga biyaya na ibinibigay sa atin. Ito ay isang oras para sa katahimikan at pagpapasalamat bago sumabak sa mga gawain ng araw. Kapag inaalagaan mo ang iyong tiyan, inaalagaan mo rin ang iyong utak. Dahil malaki ang koneksyon ng ating bituka sa ating pakiramdam at sa ating memorya. Kaya huwag kalimutan, ang almusal ay hindi lamang ang pinakamahalagang pagkain sa araw, kundi isa rin itong ritual na nagpapalakas at nagpapabuti sa ating kabuuang kalusugan. Pang-apat sa aking morning routine ay ang paghahanap ng liwanag ng araw at ang pagpapahayag ng pasasalamat. Pagkatapos kong kumain ng almusal, kung maganda ang panahon, lumalabas ako at nagpapabilad sa sikat ng araw sa loob ng 10
hanggang 15 minuto. Hindi naman yung matindi at nakakasunog na sikat, kundi yung sikat ng umaga na malumanay pa. Alam niyo po ba na ang sikat ng araw ay napakahalaga para sa paggawa ng vitamin D sa ating katawan? Ang vitamin D ay mahalaga para sa malakas na buto at para sa ating immune system. Sa ating edad, mas madali tayong manghinang buto, kaya napakahalaga ng vitamin D. Pero higit pa sa pisikal na benepisyo, ang sikat ng araw ay may malaking epekto din sa ating kalooban. Nakakapagpasaya ito, nakakapagpabago ng mood. Sa tuwing nakakaramdam ako ng mainit na sikat ng araw sa aking balat, nakadarama ako ng kapayapaan at kaligayahan. Para itong isang malumanay na yakap mula sa kalikasan. Sa panahong ito ng pagpapabilad, ginagamit ko rin ang pagkakataon na magbulay-bulay o magpasalamat. Pinag-iisipan ko ang mga biyaya na natanggap ko. Ang aking pamilya, ang aking mga apo, ang magandang panahon, ang pagkain sa aking hapag. Minsan pinapakinggan ko lang ang huni ng ibon o ang kaluskos ng dahon. Hindi ko kailangan ng komplikadong meditasyon. Ang mahalaga ay ang pagiging kasalukuyan at pagpapasalamat sa mga simpleng bagay. Ito ang nagpapalimot sa akin sa anumang alalahanin o takot. Ang pagiging positibo at pagpapasalamat ay hindi lamang nakakabuti sa ating mental na kalusugan, kundi may epekto din sa ating physical na kalusugan. Kapag masaya ang iyong isip, mas masaya din ang iyong katawan. Nakakatulong ito para mabawasan ang stress na alam naman nating sanhi ng maraming sakit. Sa mga panahon ngayon na puno ng balita na nakakatakot at nakakapanggamba, mas lalo nating kailangan ng ganitong uri ng payapang sandali para lang mag-recharge at magpuno ng pag-asa. Ang pagpapasalamat ay para isang panalangin na hindi mo kailangan ng maraming salita. Sapat nang maramdaman mo ang kaganapan sa iyong puso. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na harapin ang araw na may ngiti sa aking labi. Marami nagsasabi na ang pagiging malakas ko ay dahil sa aking genetics, pero naniniwala ako na malaki ang naitutulong na aking positibong pananaw sa buhay na pinapalakas ng araw-araw na pagpapahayag ng pasasalamat. Ngayon, dumako na tayo sa panglimang ugali na patuloy na nagpapatalas ng aking isip at nakakatulong na maiwasan ang pagkalimot. Ang pag-iengganyo sa aking utak. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mga komplikadong puzzle o pag-aaral ng bagong wika. Bagamat kung kaya ninyo, mas maganda. Ang aking tinutukoy ay ang simpleng paggawa ng mga aktibidad na nagpapagana sa ating utak. Pagkatapos ng aking pagpapabilad at pagpapasalamat, gumugugol ako ng oras sa pagbabasa. Hindi naman ako nagbabasa ng mga makakapal na libro tungkol sa kung ano-anong paksa. Madalas, ang binabasa ko ay mga lumang magasin, pahayagan o kahit anong kwento na may makukuha akong aral. Ang pagbabasa ay tulad ng ehersisyo para sa utak. Pinapagana nito ang ating memorya, nagpapalawak ng ating bokabularyo, at nagpapatalas ng ating pag-iisip. Kung minsan, nagsosolve din ako ng mga simple crosswords o word search puzzles. Ang mga ganitong gawain ay nakakatulong para panatiling aktibo ang aking utak at maiwasan ang paghina ng memorya. Isipin ninyo, kung hindi natin ginagamit ang ating mga kalamnan, nang hihina sila. Ganoon din ang ating utak. Kapal hindi natin ito ginagamit, nagiging matamlay din ito. Isa pa, madalas akong nakikipagkwentuhan sa aking mga apo o sa aking mga kapitbahay. Ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao at ang pakikipagtalakayan ay isa ring uri ng mental exercise. Nakakatulong ito na panatiling aktibo ang ating isip at emosyon. Masaya din makinig sa kanilang mga karanasan at ibahagi ang aking mga kwento. Ang pag-awit din ng mga lumang kanta ay nakakatulong din para maalala ang mga lyrics at himig. Hindi lang ito nakakatuwa, kundi nakakapagpagana din ng memorya. Ang mahalaga sa lahat ng ito ay ang paggawa ng isang bagay na nagbibigay sa iyo ng kagalakan at nagpapagana sa iyong utak nang hindi mo nararamdaman na pinipilit mo ang iyong sarili. Hindi kailangan na maging perpekto ang iyong ginagawa. Ang mahalaga ay ang patuloy na pag-engganyo sa iyong isip. Hindi ba't nakakalungkot isipin na minsan nagiging dahilan ng edad para tumigil tayo sa pag-aaral o pagtuklas ng bagong kaalaman? Huwag nating hayaang mangyari iyon. Sa halip, gamitin natin ang bawat araw bilang pagkakataon upang matuto ng bago kahit gaano pa ito kaliit. Natutunan ko ng pagtanda
ay hindi nangangahulugang paghinto ng paglago. Sa katunayan, ito ay isang pagkakataon upang magpatuloy sa pagtuklas ng mga bagong bagay at panatilihin ang ating isip na matalas at bukas sa mga bagong ideya. Ang pag-iingat sa ating mental na kalusugan ay kasing halaga ng pag-iingat sa ating pisikal na kalusugan. Sa katunayan, malaki ang ugnayan ng dalawa. Kapag malusog ang iyong isip, mas madali mong harapin ang mga hamon ng buhay at mas masaya ka. Ang mga simpleng ugali na ito ay nagbigay sa akin ng matalas na memorya at kakayaang patuloy na matuto at maging aktibo sa aking komunidad kahit sa aking edad. Ito ang nagpaparamdam sa akin na ako ay buo at may silbi pa sa mundong ito. At yon ay isang napakagandang pakiramdam. Makikita ninyo, hindi naman pala mahirap ang mga bagay na ito na aking ginagawa. Ang lahat ng ibinahagi ko sa inyo ay nakatuon sa paggawa ng mga simpleng ugali na nagpapatibay sa ating katawan at isip. Nagsisimula tayo sa palilinis ng ating sistema sa pamamagitan ng maligamgam na tubig na nagbibigay daan sa mas magandang daloy ng enerhiya at mas mahusay na panunaw. Pagkatapos ay dahan-dahan nating ginigising ang ating mga kalamnan at kasukasuan sa pamamagitan ng malumanay na paggalaw na nagpapababa ng paninigas at napapahusay ng ating balance. Ang pagkain ng masustansyang almusal na may pagpili ng mga sariwang pagkain at pag-iwas sa mga pinrosesong pagkain ay nagbibigay ng tamang gasolina para sa ating katawan. Ang paghahanap ng sikat ng araw at pagpapasalamat ay hindi lang nagbibigay sa atin ng vitamin D, kundi nagpapalakas din ng ating positibong pananaw at nagpapababa ng stress. At ang pagingganyo sa ating utak sa pamamagitan ng pagbabasa o pakikipagkwentuhan ay nakakatulong na panatilihin ang ating isip na matalas at aktibo. Ang bawat isa sa mga ugaling ito ay hindi lamang isang simpleng aksyon, kundi isang pamumuhunan sa ating kalusugan at kagalingan. Hindi nyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Kahit malit na pagbabago lang, malaki na ang magiging epekto sa iyong kalusugan at kagalingan. Ang mahalaga ay ang simulan at maging tuloy-tuloy. Tandaan, ang pagtanda ay hindi isang sakit na kailangan nating gamutin. Ito ay isang yugto ng buhay na puno ng karunungan at pagkakataon upang ipagpatuloy ang paglago. Ang ating katawan at isip ay parang mga sasakyan. Kung aalagaan natin sila ng tama, magtatagal sila at dadalhin tayo sa maraming magagandang lugar. Ang mga ugaling ito ay hindi lamang para sa mga taong nasa edad ko, kundi para sa lahat ng gustong mamuhay ng masigla at malaya sa gamot. Hanggat maaari, ang lihim sa aking kalusugan ay hindi sa isang magic pill, kundi sa pagiging mapagmatyag at pagpili ng mga simple ngunit epektibong gawi araw-araw. Ito ang sekreto na aking ibinahagi sa inyo. Ito ang aking pagkabigla na sinabi ko kanina na ang kalusugan ay nasa mga simpleng bagay na ginagawa natin araw-araw, hindi sa mga komplikadong solusyon. Gusto kong malaman ang inyong mga karanasan. Mayroon ba kayong sariling morning routine na nakakatulong sa inyo? Ano ang mga hamon na kinakaharap ninyo sa pagpapanatili ng kalusugan sa inyong edad? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba at subukan nating tulungan ang isa't isa. Ang bawat komento ay nagbibigay inspirasyon at nagpapalakas sa ating komunidad. Kung nagustuhan niyo ang video na ito at nakita niyo ang halaga ng mga impormasyong ibinahagi ko, pakipindot naman po ang like button at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kapakipakinabang na content na makakatulong sa ating kalusugan at kagalingan sa pagtanda. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa akin para patuloy na makapagbahagi ng mga aral at karanasan. Tandaan, ang edad ay numero lamang. Ang mahalaga ay ang paraan ng ating pamumuhay at kung paano natin inalagaan ang ating sarili. Kaya't mamuhay ng masigla, ng buong puso at maranasan ang pinakamagandang buhay sa bawat yugto ng inyong pagtanda. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nakakuha kayo ng inspirasyon mula sa aking mga ibinahagi. Ingat po tayong lahat.